Hindi sapat ang bawat sandali. Sa pag-ibig na oras ang humahabi. Sa bawat masasayang ngiti, dulot sa puso ay kaligayahang walang kasing tangi. At sa pusong nagmahal ng tapat, pangakong hanggang sa wakas ay magiging sapat. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakatakot naman yun. Di ko alam kung napaglaruan ba kami ni Kurt ng maligno o sadyang malikmata lang ang nangyari. Pero nakausap namin eh. Kaya akala namin totoo. Tapos nawala bigla. Ay naku, sino kaya yun? Parang naliligaw na kaluluwa. Kung sino man siya, sana mahanap na niya yung kaligayahan. At sana maging masaya na siya. Oh, saan ba kayo galing? Pagka alas 12 na, dapat magkakasama na tayo. Wika ng tatay ko. Tapos eto, umehepal naman si kuya. Tatay, alam mo ba? Andun sa tabing dagat ang dalawang yan. Nagde-date ata doon. Wika ng kuya kong epal. Axel, totoo ba sinasabi ng kuya mo? Tatay, hindi yan totoo. Tsaka may kausap kami doon kanina na lalaki. Kaso, nawala na lang bigla. Anak, totoo ba yan? Wika ng tatay ko na parang nagulat sa sinabi ko. Tatay, totoo po. Nakita din ni Kurt. Tito, opo. Nakita ko din. Nakausap pa nga namin. Ganun ba? O siya, baka kaluluwa yun nung nalunod dyan nung nakaraan linggo. Kawawa naman yung binata na yun. Tatay, sino yun? Taga saan? Hindi ko din alam kung sino yun. Basta anak, dayo lang yun. Tapos ang balita dito, naghahanap lang daw siya ng lugar kung saan magandang gawin ang kasal niya. Gusto daw niya sa tabing dagat. Tapos ayun, namangha siya sa ganda dito. Kaya naisipang maligo. Kaya lang, hindi pala marunong maglangoy. Kaya ayun anak, nalunod. Di ko nga alam kung buhay pa eh. Wika ng tatay ko. Kaya ito, parang nalungkot kami ni Kurt dahil dun. Kawawa naman. Kasi parang may hinihintay siyang bumalik. Sino kaya yun? Oh, malapit na maghating gabi. Ready na ba kayo? Wika ng tatay ko, kaya naman si Kurt. Inilabas na yung tarotot niya na mahaba. Gusto ko sanang nasa kwarto lang ako. Kaso si Kurt, gusto niya sa labas. Kaya ito, hindi ako makakasabay sa bagong taon ng pagpapaputok sa kwarto ko. At eto, napakaingay na sa labas. At si Kurt, ang sakit sa tenga ng tarotot niya. At aba, itinatapat pa talaga niya sa tenga ko. Yari talaga tong si Kurt sa akin mamaya. Manda ka. Kaya ito, dahil nagkakaputukan na sa labas. Alo, ang ingay. Tapos nung sumapit na ang alas 12 ng hating gabi. Ala, nagliwanag na sa langit. Tapos,
napatingala na lang talaga ako. Kasi naman, sa unang pagkakataon, ngayon lang ako nagbagong taon sa labas ng bahay. Ang ganda pala pagmasdan ng langit. Tapos si Kurt, hinila pa ako sa tabing dagat. At dito ko mas nakita kung gaano kaganda ang bagong taon. Habang nakatayo kami sa buhangin, nakatingin lang kami sa langit. At sa liwanag na animoy mga bituin, isang hiling ang nais kong sambitin. Sana maging kasing kulay ng langit ang mga araw na darating. Sana maging kasing saya ng sandali ang buong taon na darating. At sana sa taong kasama ko ngayon, maging masaya kami sa panghabang panahon. Matapos kong sambitin sa isipan ko ang mga salitang yun, tumingin ako kay Kurt na nakatanaw sa langit habang pinagmamasdan ang makukulay na paputok. Tapos eto, hinawakan ko ang kamay niya at nung tumingin siya sa akin, hindi ko na sinayang ang sandaling lubos akong nasasabik sa isang halik sa gabing makulay at maingay. Hinalikan ko siya sa labi at matapos ang isang halik, napangiti na lang si Kurt. Kaya ito, napangiti na lang din ako. Ganito pala kasaya ang bagong taon. Kaya naman, sa paghupa ng mga ingay at putukan, bumalik na kami sa bahay. Nakakagutom ang mga nangyari. At eto, kumain lang kami ng pamilya ko tapos kwentuhan. At sa paglipas ng mga oras, mukhang mga pagod na sila. Kasi naman, matutulog na daw sila. Kaya eto, baka matulog na din kami ni Kurt. Anak, lalabas pa ba kayo ni Kurt? Ay, hindi na po tatay. Tutulog na po kami. Sige anak, maiwan ko na kayo. Kaya ayun, pumasok na si tatay sa kwarto niya. At kami ni Kurt, eto, nasa sala. Kami na lang ang naiwan dito. Nanonood pa kasi kami ng movie. Kurt, matulog na tayo? Tapos ito, nakangiti lang si Kurt. Di ako pinapansin. Kurt, matulog na tayo. Dali na. Axel, ayoko pa. Mauna ka nang matulog kung gusto mo. Kurt naman eh. Dali na, naantok na ako. Naku Axel, kilala kita. Mauna ka na sa kwarto, susunod na lang ako. Di pa kasi talaga ako inaantok. Kurt, sabay na tayo. Dali na, tsaka may promise ka, baka nakakalimutan mo. Axel, wala akong maalala ng promise ko sa'yo. Baka pang next year pa yun. Hello? Hindi pwede yun. Ayaw mo talaga ha. Wika ako, kaya eto. Hinawakan ko yung kamay niya at eto. Hinila ko na siya sa kwarto namin. Natatawa na lang kami pareho sa nangyayari. Tahimik lang yung mga tawa at baka magising yung mga tulog. Axel, teka. Huwag kang magmadali. Maliligo muna ako. Napanood ko kasi yun, dapat maligo muna para malinis. Sige Kurt.
linisin mo mabuti yan. Kasi magbabagong taon na tayo sa kwarto ko.